Sa pagpapatuloy ng episode 2, kinabukasan ay nagising ang Kuting sa kanyang paboritong unan at yumayakap sa mukha ng kanyang amo, pero hindi siya tumigil doon at habang ang elfa ay humihiling ng kaunting lambing, naisipan niyang dilaan ng banayad ang matutulis nitong tainga na nagdulot ng kakaibang ungol. Sa gulat ay tumalon si Tama mula sa kama at tumingin pabalik kay Ara na mukhang tuwang-tuwa at masigla habang hinihiling sa pusa na bigyan siya ng mas maraming lambing. Maya-maya ay pumunta sila sa Vulcan Ferrera na kung saan malugod silang tinanggap ng isang pusa na mabalahibo. Napansin ni Tama ang mga tainga ni Vulcan na parang tigre at labis siyang namangha. Nilapitan ng panday ang Kuting matapos marinig ang maraming kwento tungkol dito at ipinakilala ni Ara ang alaga sa panday. Hiniling ng panday na buhatin ang Kuting kaya't inilagay ni Ara ito kung saan niya laging kinakarga sa ibabaw ng kanyang kaibigan. Habang ginagawa ito ay natuwa ang dalawang babae sa nakakatuwang kilos ng Kuting, na iniisip na nananaginip siya dahil wala siyang mahanap na paliwanag sa mga nangyayari. Tinanong ni Vulcan kung ano ang maitutulong niya kay Ara na nagpapaalala sa elfa na ginagawa pa rin niya ang sandatang iniwan nito. Ipinaliwanag ni Ara na kailangan niya ng sobrang tibay na armor para kay Tama, dahil sanay si Vulcan sa paggawa ng gamit para sa mga hayop na agad niyang tinanggap ang hamon. Kinuha niya ang sukat ng hayop upang matiyak ang tamang laki at dahil lumalaki pa si Tama ay balak niyang lagyan ng adjustable na magic ang kasuotan. Habang nagtatrabaho si Vulcan ay tinanong ni Ara ang Kuting kung gusto nitong sumama sa isang pakikipagsapalaran, nangako si Tama na paprotektahan ang kanyang amo tulad ng nararapat sa isang gabing mandirigma at magdamag na nagtrabaho si Vulcan sa armor ng hayop hanggang sa matapos ito. Kinabukasan ng isuot na ni Tama ang armor ay nabighani si Ara sa kakyut ng Kuting, habang namangha naman ang pusa na nagawa ni Vulcan ang lahat ng iyon sa loob lamang ng isang araw. Sinabi ni Vulcan na ang totoong problema ay ang mga espada ni Ara na hindi niya magawang magaan ang mga ito at malapit na itong mabasag anumang oras. Nalungkot si Ara dahil maraming beses nang na-reforge ng panday ang mga sandata na iyon, kaso nahihirapan pa rin ang elfa na gamitin ang parehong espada tulad ng gusto niya at dahil dito, iminungkahi ni Vulcan na bumuo muna ng pansamantalang grupo. Ang panonood kay Ara habang ginagamit ang espada sa laban ay makakatulong kay Vulcan na masuri ang problema at makahanap ng solusyon. Agad na nabuo ang grupo at ipinakita ni Vulcan ang lakas ng kanyang maso sa unang goblin na nagpakita sa dungeon. Natakot ang pangalawang halimaw na umatake ngunit agad din itong nawasak ng panday sa isang iglap. Habang pinapanood ang eksena ay namangha si Tama sa lakas ng babaeng ito. Palagi niyang naririnig ang tungkol sa pambihirang lakas ng mga taong tigre kaso ibang usapan ang makita ito ng personal. Sa gitna ng labanan ay lumitaw ang pangatlong goblin at nagpakawala ng fire spell kay Vulcan, ngunit madaling napigilan ito ng Catwoman at gumanti siya gamit ang Fiery Fist na isang enchanted flame na tumapos sa halimaw sa isang bagsak. Tinanong ni Ara kung anong kakayahan iyon at ipinaliwanag ni Vulcan na isa itong enchanted skill na nakuha niya mula sa kaalaman sa paggawa ng mga gamit. Ginagamit niya ito upang balutin ng iba't ibang elemento ang kanyang armor. Sa puntong ito ay lumitaw ang isang orc sa pasilyo ng dungeon at sinabi ni Vulcan na oras na para si Ara naman ang magpakitang gilas. Nanginginig si Ara at inamin na hindi pa siya handa ngunit nagtipon pa rin siya ng lakas ng loob upang bunutin ang kanyang mga espada at lumaban. Sumugod siya gamit ang kanyang acceleration skill at umatake kaso naharangan ng orc ang kanyang espada at gumanti ng suntok. Nanginig si Tama para sa kanyang amo at sumugod gamit ang kanyang iron body na naging sanhi upang mabasag ang palakol ng halimaw sa mahiwagang kalasag ni Tama. Nang maklear ang daan at muling umatake si Ara at nagtapos ang laban, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. Napansin ito ni Tama at naisip na hindi masyadong nararamdaman ng kanyang amo ang tagumpay at lumapit si Vulcan at matapos obserbahan ang laban, sinabi niyang ang mahabang espada ang nagiging sanhi ng kawalan ng balanse ni Ara, na nakakaapekto sa kanyang galaw at dahil dito ay nakiusap ang elfa na matuto pa dahil nais niyang maging mas malakas. Ipinaliwanag ni Vulcan na sa susunod na palapag ng dungeon ay may tamang halimaw para dito at nang makarating sila, nakita nilang ang tinutukoy ay ang mga roper na mahihinang halimaw at hindi maitago ni Ara ang pagkadismaya niya, samantala ay nag-alala si Tama na baka masilo ng mga tentacle ng mga nilalang ang kanyang amo sa hindi kanais-nais na paraan. Laban sa halimaw na ito ay ipinaliwanag ni Vulcan na wala nang ibang magagawa si Ara kundi bigyang pansin ang kanyang sariling galaw, na makakatulong upang mapaunlad ang kanyang kakayahan at sa huli ay sumugod si Ara sa unang roper gamit ang acceleration.
ngunit napilitang umatras si Ara nang gumanti ang halimaw gamit ang mga tentacle nito. Habang pinapanood ang laban ay napansin ni Tama na hindi makakalapit ang kanyang amo gamit ang karaniwang galaw nito at tinamaan si Ara at natanggal sa kanya ang espada sa kanang kamay, gayunpaman ay hindi siya sumuko at nagpatuloy sa laban gamit ang natitirang armas, sa katunayan ay mas bumilis ang kanyang galaw ngayon dahil mas magaan ang kanyang dala nang wala na ang isa pang espada. Mula sa puntong ito ay nabalanse ni Ara ang laban at nagawang umatake sa Roper habang mas mahusay na naiwasan ang mga tentacle nito. Gayunpaman sa isang bahagi ng labanan ay nabali ng halimaw ang kanyang espada kaya't wala siyang armas, agad namang naghagis si Vulcan ng isang punyal at ang sirang espada papunta kay Ara, na hindi nag-aksaya ng oras at pinagsaksak ang parehong armas sa halimaw at tuluyang tinapos ito. Pagkatapos ay hinarap ni Ara ang pangalawang target at sumugod gamit ang acceleration na mas mabilis pa kaysa sa dati. Dahil sa paggamit ng iisang espada lamang at habang napansin niyang bumagal ang mga galaw ng Roper at doon ay na-realize ni Ara ang dahilan ng kanyang hirap sa laban. Agad siyang lumapit sa kalaban at sunod-sunod na sinaksak ito at pinutol ang ilan sa mga tentacle nito, ngunit ang mga butas na nilikha ng kanyang mga atake ay nagbuga ng isang substansya na halos bumabalot sa kanya. Halatang iritado ay sinabi ni Ara na ang ganitong aksyon ay exclusive lamang para kay Tama. At muling sumugod sa Roper nang may 3 beses na galit. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang niya pinuputol ang lahat ng tentacle ng halimaw kundi hinati rin ang katawan nito sa dalawa, matapos ang laban ay pinangalanan niya ang bagong galaw na Windblade. Sa tagumpay ng kanyang amo ay tumakbo si Tama papunta kay Ara na tuwang-tuwa na mabilis niyang napaunlad ang kanyang kakayahan, lalo na nang gumamit siya ng kagamitan na talagang angkop sa kanyang estilo. Habang pinag-uusapan ang tungkol dito ay napansin ni Tama ang bangkay ng Roper at nakakita ng pagkakataong nakawin ang mga kakayahan nito, kinagat niya ang halimaw ngunit sa umpisa ay nalalasahan niya ang napakapait at nakakadiring lasa ng nilalang na iyon. Sa kabila ng lahat ay nakuha ni Tama ang mga kakayahang magpatawag ng mga tentacle at magbuga ng walang katapusang malagkit na mucus, mag-crossbreed at sa gitna ng mga nangyayari ay patuloy pa ring sinasaksak ni Ara ang bangkay ng halimaw. Galit na galit pa rin dahil sa ginawa nito na exclusive lamang para kay Tama. Matapos ang laban ay binanggit ni Ara na pinili niya ang 2 mahabang espada bilang paggalang sa Sword Saint, ngunit aminado siyang hindi siya gaanong sanay gamitin ang mga ito at sa kabilang banda, ang maiiksing armas naman ay perpektong angkop sa kanyang estilo. Sang-ayon sa kanyang amo ay marahan na hinahaplos ni Tama ang mukha ni Ara at ayon kay Vulcan, handa na si Ara na magpatuloy pa ng mas malalim sa dungeon ngunit bago iyon, iminungkahi ng panday na magpahinga muna ang grupo at dinala sila ni Vulcan sa isang ligtas na lugar sa loob ng kuweba na protektado laban sa mga halimaw salamat sa Philosopher's Stone. Nang makita ang mahiwagang bato ay binabalikan ni Ara ang alaala ng pag-atake sa kanilang nayon, kaso isinantabi niya iyon upang maglinis pagkatapos ng laban sa Roper. Dahil may tubig sa bahaging iyon ng dungeon ay sinamantala ng Elfa ang pagkakataon na maligo ng maayos at tinanggal ang kanyang armor. Nang makita ito ay agad na tumalikod si Tama na iniisip na ang isang kabalyero ay hindi dapat hayaan ang kanyang damdamin na makaapekto sa kanyang isip, ngunit tinawag siya ng kanyang amo upang sabay silang maligo kaya't napilitan siyang sumama sa tubig kasama ang 2 babae. Habang naliligo ay tinanong ni Ara si Vulcan tungkol sa kalagayan ng kanyang pangunahing grupo. Inamin ng panday na nagkahiwa-hiwalay na ang grupo at ang ilan ay nagbago ng mga prioridad at ang iba naman ay nagdalang tao. Sa puntong iyon ay pinaalalahanan ni Vulcan si Ara na mag-ingat na dahil ang mga elemental cat tulad ni Tama ay maaaring mag-crossbreed sa ibang nilalang. Sa puntong ito ay naalala agad ni Tama na nakuha niya ang kakayahang mag-crossbreed kanina, kahit wala itong kinalaman sa soccer at dagdag pa ni Vulcan. Kapag lumaki si Tama ay nagiging malikot at walang makakapigil sa kanya at baka pati si Ara ay maapektuhan. Tahimik na nangako si Tama na hinding-hindi niya gagawin iyon at hindi rin makatulog ang pusa, kaya nakinig siya sa 2 babae na nangangarap ng mga kakaibang bagay na may kinalaman sa mga pusa, hindi makapaniwala sa naririnig at nagtuon si Tama sa loob ng kanyang isipan. Ito ang nagdala sa kanya sa pagsusuri ng kanyang status na kung saan may opsyon siyang mag-evolve sa pangalawang anyo. Dahil dito ay napaisip si Tama kung magiging isang behemoth na siya na maaaring makilala ng lahat, iniisip niyang baka dahil dito ay iwan siya ng kanyang amo. Ngunit sa kabilang banda kung mananatili siyang kuting ay maaari siyang manatili sa tabi ni Ara magpakailanman, kinabukasan ay nananatili pa rin si Tama sa anyong kuting at nang maglakad sila ng kanyang amo,
nakita nila ang dalawang lalaki na binubugbog ang isang walang kalaban-laban na batang babae na inaakusahan nilang magnanakaw. Nilapitan ni Ara ang dalawa at napansin nila ang elemental na pusa sa kanyang balikat at ang pusa na tumapos kay Kazman. Sa takot ay tumakbo ang dalawang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Tinulungan ni Ara ang batang babae at tinanong ang pangalan nito at kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ang pangalan ng bata ay Lala kaso yumukod siya ng tanungin tungkol sa kanyang mga magulang. Dahil dito ay inimbitahan siya ni Ara na sumama sa kanila at kasama si Lala ay pumunta si Ara sa simbahan na kung saan maraming bata ang nakilala siya at natuwa sa kanyang presensya. Sa loob ng simbahan ay nangako ang isang madre na aalagaan si Lala at habang pinagmamasdan ito, hinangaan ni Tama ang kanyang amo dahil sa malasakit nito sa mga bata. Dahil dito ay mas lalo niyang pinagtibay ang pangako niyang protektahan ang Elfa at lahat ng ipinaglalaban nito. Sa hapon ay kasama si Vulcan na pumunta ang grupo sa Adventurers Guild na kung saan iginawad ni Ana kay Ara ang titulong C-rank. Sa kabila ng masayang sandaling ito ay ibinahagi ng receptionist na maraming pagkawala ang nangyayari sa lungsod ng Leonard, na sinasabing kagagawan ng mga demonyo at wala pang bumalik sa mga pumunta doon hanggang ngayon. Nang marinig ito ay tinanong ni Ara si Ana tungkol sa lahat ng nalalaman niya ukol sa kaso. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.